sapagkat ginawa yung proseso na ibigay sa iyo sa tubig at ipanganak ka sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kuya Bert, kalimitan na papakinggan ko, pwede ba bigyan nyo kami ng kwan dito, ng kaliwanagan, na tayo raw pag bininyagan na Katoliko, maliit pa raw tayo. Paano raw ba yan? Wala ka pa raw namang kamuwang-muwang pa raw yung bata. Ang sabi, wala pa raw kamuwang-muwang yung bata. Bininyagan na. Kaya ang sinusunod nila, yung malalaki na nagbibinyag sila, na matatanda na matured na, yun daw bata pa, kalimitan kasi yan po yung napapakinggan. Dahil dito, napapag-usapan ho rito, tungkol ho rito sa ipinanganak na muli at sa binyag ano po masasabi niyo rito? Alam mo, Kuya Min, ang ganda ng tanong mo, at saka lalo na tigit ito ang ginagamit ng mga kapatid natin na napawalay, na humiwalay, dahil sa kanilang katalinuhan, na inilagay sa kanilang kaisipan, na para bagang naging matalino pala sila dito sa sinasabi ng Panginoon, yung born again. Sabi nga nila, kahit na ano pang gawin mo, pag hindi ka born again, hindi ka sumali sa amin, wala kang kaligtasan. Kaya di nila na kinuha yun Ang tunay nga bang kahulugan ng born again, galing ka sa Katoliko, galing ka sa ibang relihiyon, at lilipat ka sa kanilang title na born again? Yun nga po ba ang ibig sabihin ng Panginoon sa binasa ng ating kapatid na si Kuya Men? Hindi po. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ikaw ay makasalanan, kung ikaw ay walang paggalang sa iyong mga magulang, kung ikaw ay dating magnanakaw, kung ikaw ay dating sinungaling, kung ikaw ay naninira ng kapwa, kung ikaw ay matabilang dila mo upang ikaw ay magchismis ng magchismis, wala kang kaligtasan kahit na nasa born again ka pa. Ang ibig sabihin ng Panginoon, alisin mo ang lahat ng ito sa iyong kaisipan at puso. Huwag mo nang gagawin itong muli upang ikaw ay ipanganak na muli at ikaw ay sisilang sa Espiritu. Mamumuhay ka ng naayon sa kalooban ng Diyos. Huwag mo nang babalikan ito sapagkat ito'y pagkakasala at hindi nangangahulugan na umalis ka doon sa Katoliko. Sa pagkakatoliko mo, huwag kang aalis at baguhin mo, maging born again kang Katoliko sa iyong iglesia, sapagkat ang binigyan lamang ng kapangyarihan ng Diyos na mangaral ay yung mga alagad niyang inutusan doon sa Galilea, doon sa isang bundok ng Galilea, at yung 11 ay inatasan niya ng ganito, binigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa mga pinag-uutos ko sa inyo. Ang sinasabi ng mga magagaling na kapatid natin na ito, na sinasabi nilang, bakit kayo nagpapabinyag? Nang malaki na kayo, wala pa kayong kasalanan. Si Jesus ay nagpabinyag kay Juan Bautista, malaki na siya. Huwag po tayong paniling lang, mga ginigilig kong mga kapatid. Dahil sa matatamis at magaganda nilang salita, kayo po ay may liligaw. Bakit ko po sinasabi? Kung ito'y katotohanan na dapat magpabinyag ang bawat tao, dahil sila'y may kasalanan, tanong, si Jesus ba'y makasalanan? Bakit siya nagpabinyag? May kasalanan ba si Jesus?
kung sinong born again na magsasabi sa akin na may kasalanan si Jesus, maghunos dili siya. Ang binyag na inutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nung atasan niya, authority nang galing sa Panginoon. Walang pwedeng sumansala dyan. At ibinigay lamang niya sa kanyang mga alagad. Tanong, ang magagaling ba na born again na ito may authority? Saan nila kinuha? Saan ang galing ang otoridad nila? Tandaan natin, mga ginigiliw naming tagapakinig. Kapag wala kang otoridad, kahit mismo sa gobyerno natin, wala kang karapatan mag-perform kung ano man. Maraming mga pulis ang nagpapanggap na pulis-pulisan. Kapag sila'y nahuli, sila'y nakukulong. Ang mga ito, saan nila kinuha ang kanilang otoridad na napakagaling sa Biblia? Nangangahulugan ba na sila'y may connection sa Diyos? Saan nila kinuha? Napakagaling nila, mga ginigilig kong mga kapatid. Sila'y nakalagay sa sinasabi ng ating Panginoon. Doon sa Mateo chapter 24. At doon niya sinabi, mag-ingat kayo na maraming gagamit sa aking pangalan na sasabihin ako ang Mesiyas. Huwag niyo silang paniwalaan. Mga ginigilig kong mga kapatid. Ang binyag na tinatanong ngayon ni Kuya Men ay ito. Ang ating binyag ay binubuhusan sa pamamagitan sa ulo ng taong bata. Bakit? Dahil pinalitan na ng Panginoon yung pagtutuli nung unang panahon, sapagkat si Jesus bilang Hudyo, na anak na bugtong na anak ng Diyos na panganay, siya'y inialay ni Mama Mary at ni Saint Joseph sa templo ng Jerusalem upang siya'y tuliin at maging membro ng sambahayan ng Panginoon. Ito ang pinalitan ng ating Panginoon, sapagkat ang lahat ng tao, maliban kay Jesus at kay Mama Mary, ay may bakas ng kasalanan. Ito ang ipinaalis ng Panginoon upang ang mga anak natin na hindi matibay at mahina ang pangangatawan, kung mamatay, nakakasigurado tayong dadalhin doon sa langit dahil walang bakas kasalanan. Kaya, obligado at obligasyon ng bawat tao na may anak na dalhin at ialay sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng wala kang handa. Hindi kailangan niyo ng Diyos. Ang kailangan niya ay yung iyong anak maging membro niya. At sabi nga nila, nilulublob. Bakit? Dapat bang ilublob? Noong Holy Thursday, nang magbigkis ng tuwalya ang Panginoon, noong ugasan niya ang kanyang mga paa ng kanyang mga alagad, pinuntahan niya si Pedro, anong sabi niya? Sabi ni Pedro sa Panginoon, Lord, hindi ko paugasan kailanman ang aking mga paa. Sabi ng Panginoon, kung hindi ko hugasan ang iyong mga paa at hindi mo pahugas sa akin, ay wala kang kaugnayan sa akin. Sabi ni Pedro, Lord, hindi po, pati kamay ko, pati ulo ko, ay ugasan na ninyo. Sabi ni Jesus, ang naligo na ay malinis na. Hindi kailangang hinublob ang isang tao upang siya ay panganak na muli, upang siya ay mabinyagan, kundi ito ay nandoon sa utos ng Diyos. Kaya nga, mga ginigilig kong mga kapatid, sana sa mga naririnig niyong magagaling sa Biblia, huwag po kayong pararahuyo. Mag-ingat kayo. Ito ang sabi ng Panginoon. Meron siyang itinayong iglesia. At ito'y isa lang, hindi marami. At ang sabi niya, kahit ang kamatayan, hindi makakapanayig nito. Sana, pagdating ng panahon,
Nandiyan pa tayo sa iglesyang yan. Hindi iglesia nang nagtayo ay tao, kundi ang iglesyang itinayo ng Panginoon kahit sa loob